Okay guys, so dito na tayo sa part 2, yung mga accessories ni MD. So, anong mga accessories ni MD is pistol grip. Yan. So, itong pistol grip na to is nabibili ito sa Shopee, Lazada. So, kaso, kailangan nyong i-modify. Ito, lalakihan nyo yung butas nito. Yan, kasi yung nabibili sa Lazada is maliit lang. And then kapag sa amin na kayo kukuha, sa akin na kayo kukuha niyan, so may kasama na siyang special cut na washer, gaya nito. So wala kang mabibili niyan sa mga hardware or sa mga tindahan ng mga tornilyo washer. So stainless ito. So ang purpose nito is para support dito, nasa ilalim ito. So nilalagay ito sa ilalim para ito yung magiging ano niya, parang washer niya para mas matibay siya. So, nakaganito yan sa ilalim. So, yan. Ganyan. Pasok niyan para pang clip siya. Okay? So, kinakat pa namin yun. Konti. Ganyan magiging itsura niya. Pinakapit na. Okay? So, aside dito, ito kasi nabibili sa Lazada, plastic lang siya, pero matibay naman. So, gumawa rin si MD ng aluminum na pistol grip. So, ito, pit na pit ito dito. So, wala na kayong gawing adjustment. So, ayan na siya. Yan. So, medyo mabigat lang, pero mas matibay. Mas matibay ito. Mabigat lang siya ng konti compare sa plastic. Yan, magiging itsura niya. Okay. So, ano pa bang accessories ni MD? So, ito, muzzle brake. So, naka-design ito sa 50 caliber na Barrett. Yung muzzle brake ng Barrett. So, kaya yung makikita nyo, yung ano niya is iba yung flow ng air niya. So, pag ganito siya. Kasi ang purpose nito is kung ang recoil is pag pumutok ka is patras, so ang purpose nito is i-forward yung PCP natin. Kasi pag ganun siya. So ang purpose is i-forward. So ngayon kukontrahin niya yung recoil. Okay? So next na accessories is meron din tayong 3D printed na muzzle brake. Silencer or suppressor. So, ito is 40 mmOD, 5 inches yung haba. So, tested ko na ito. So, okay naman siya. So, tahimik naman. Okay. So, next is yung folding chassis. So, ito yung folding chassis natin. Yan. So, sa mga mahilig sa folding, so meron tayong available niyan. So, plug and play din siya sa excuse me. Dito. Pasok ko lang siya. Ano siya. Tapos, pistol grip. Hindi yan na magiging itsura niya. Okay, pero hanggang dito lang siya. Hindi kasama yung tangke. Pero pwede niyong option, lagyan ng extended bipod rail. So, pwede naman yan. So, ayan. Okay. So, adjustable din yung cheek piece nito. Up, down. So, ito, acetal. Saka ito, acetal din. So, next is yung full chassis natin. So, madali lang din ito ilagay. Plug and play lang din to. Ganyan lang ganyan. Pwede din ito. So, yan.
yung ano niya, yung aluminum pistol grip. Okay. And then, pwede din itong plastic na galing sa Lazada. Yan. Then, lagay ka na lang ng regulator and then tangkay. So, ito adjustable to lahat. Mga sa cheek riser. So, napo-pour ba backward. Ito, acetal din ito. Hindi ito plastic. Hindi ito 3D printed or rubber. So, na-adjust ito lahat. Adjustable ito lahat. Okay. Wait. So, ito naman yung ano natin. Ito naman yung tactical setup natin. So, ito yung tactical natin, setup. So, ito yung sinasabi ko kanina na extended bipod rail. Yan. Ito yung pistol grip natin. So, ito yung tactical buttstock. Pwede din siyang lagyan ng folding. Yung folding adapter na nabibili sa Shopee. Ayan. So, ang kulang na lang nito is barrel tsaka yan na. Good to go na to. Okay. Scope na lang. So, siguro by November, mayroon si MD na lalabas na tawag dyan. Sariling barrel ni MD at saka yung bipod. Yung bench rest bipod. And then, so, possible, baka next year, mas marami pa kaming lalabas na version nito. Okay, so abang-abang na lang po. Okay, thank you guys.